next to Word of God, let us all welcome Sister Maricris Espiritu. Praise the Lord po. Yan na po ba yung nagkakaisang pinakamainam na papurit palakpak po para po sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito sapagkat tunay po na kay sarap pong pagmasdan at tingnan na ang bawat isa po ay may suot ng ngiti po sa atin pong mga labi. Amen po ba doon? Amen po. Kaya, dahil po yung mga ngiti po na yan, pwede pong maging kalakasan po yan sa inyo pong katabi o sa kasama nyo pong pamilya. Baka maging a word or a symbol of encouragement po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa umaga pong ito, ngayon po ay ikatlong linggo na po ng month of May at atin pong patuloy na idinideklara po ang revival, a call to unbreakable unity. Kaya naman po ang atin pong katuruan sa umaga pong ito ay hindi rin po lalayo dito po sa ating tema. I remember lang po yung isang lumang awit, isang fellowship song po yun. Hindi ko lang po alam kung familiar po yung bawat isa. Yung lyrics po ng awit na, o yung title po ng awit po na yun ay Ikaw, Ako, Mahal ni Kristo. Sabi po nung lyrics na yon, ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ngang tunay na ikaw at ako ay mahal ni Kristo. Ano pong ano po yung gusto ko pong sabihin sa awit po na ito? Habang inaaral ko po yung katuruan, ngayon pong araw po na ito, nag-recall po ako or binalikan ko po yung mga monthly themes po natin mula po nung month of January up to this month po. Kung titingnan po natin, medyo pa-halfway na po tayo ng taong 2024. And from the month of January hanggang May po, yung mula po sa January, a call to consecration. Month of February po, a call to passionate love. Nung March po, a call to absolute obedience. And then nung last April lang po is a call to an excellent service. At ngayon po is a call to unbreakable unity. Isa po sa mga nakita ko po doon, nung binabalikan ko po yung mga monthly themes po natin, ang nagsisindi po ng apoy ng revival ay wala pong iba kundi ang pagmamahal ni Kristo. Amen po ba doon? Kaya po doon sa awit na yon, kapag ikaw at ako, alam po natin at nararamdaman po nating mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus, automatic po yung pagkakaisa, madali po sa atin yung ma-achieve. Amen po ba doon? Kaya po sa umaga pong ito, ang title po ng atin pong pag-uusapan o pag-aaralan ay tungkol po sa teamwork. Ayan, ito pong title po natin ay Teamwork Makes the Dream Work. Isa po itong palasak na slogan na or madalas na ho nating naririnig itong caption po na ito. Pero ano po bang ibig sabihin or ano po yung significance ng teamwork sa anuman pong samahan? Sa loob man po yan ng iglesia o maging sa pamilya ho natin o sa anuman pong samahan na nakapaloob po tayo. So ang scriptural text po natin ay hinango po natin sa Psalms 133 verse 1. At saka po may subscripture lang po tayo sa Ecclesiastes 4 verses 9 to 12. Ayan, sabi po dyan sa Psalms 133 verse 1 po muna, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Dito po sa Ecclesiastes 4 verses 9 to 12, ayan naman po, two are better than one because they have a good return for their labor. Verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves, a cord of three strand is not quickly broken. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Dito po sa pag-uusapan po natin, ngayon pong umagang ito, as an introduction po, may isa pong tanong dyan. Sabi po, does unity mean total agreement? Pag sinabi po ba nating unity, kailangan lahat po tayo, oo. Maaari po na pwedeng sabihin po natin unity yon. Iisang sagot. Pero in physical appearance po, halimbawa po, i-encourage po tayo, o by next week po, lahat po tayo dapat nakaputi at pare-parehas ng polo. Pwede po ba nating masabing unity na po yun? Maaring pwede pa din po. Pero unity itself po is not just based po on the physical appearances na pwede po nating isuot o magkakaparehas po tayo. Kasi maaaring united sa damit, pero kamusta po yung inner or yung core nung samahan po na yun, yung nasa loob po ng iglesia. Baka po mamaya,
united tayo na magkakaparehas ng damit, pero yung loob po pala ay watak-watak. So yan po yung gusto po nating lunduan sa umaga pong ito. Ano po ba yung dapat nating gawin? O ano po ba yung mga ways para maging truly po united po tayo in one mind and one spirit and one love? Ayan po. Ngayon po sa tanong po na yan, in biblical perspective po, pag sinabi pong unity, hindi lang po ito nakabase sa uniformity. But sabi po dito, but on harmony concerning essential truth. Ibig pong sabihin, hindi matatawag or masasabi pong unity pa rin pero hindi totally united kapag physical appearance lang po yung titingnan natin. Kailangan po dapat sa loob din po mismo, yung inner and core po ng samahan ay truly united po. Ayan. And sabi pa po dito that despite of our differences in style and opinion, as well as preferences and personal conviction, ito po yung ibig sabihin ng belief. Ito po ibig sabihin ng unity. Believers can come together in submission to the Lord and worship Him. Despite po, lahat po tayo kasi uniquely created by God. So, ibig pong sabihin, even yung mga ideas and thoughts po natin, magkakaiba. Hindi lang po yung thumb mark natin. So, ang hirap po kapag pumasok po tayo sa isang samahan na may iba't ibang may iba't ibang ideas and thoughts po, maraming chances na mag-collide po yung isang samahan. And sa atin po bilang mga believers, ang tunay na unity po ay alam po natin na iisang Diyos lang ang atin pong pupurihin, sasambahin at pasasalamatan. Amen po ba doon? Yun po yung unity that we are united declaring that Jesus is only the Lord and Savior of our lives. Amen po ba doon? Kaya po sa umaga pong ito, ayan, bilang introduction lang po natin yan. Ano po ba yung mga ways? Or kapag titingnan po natin yung paligid po natin, kung medyo mahilig po kayong mag-search or kumalap na mga information sa paligid po natin or medyo observant po tayo, meron po tayong makikita sa nature or environment natin na magtuturo po sa atin ng unity or ng teamwork. Kagaya na lamang po ng isang uri po ng I don't know po kung alam ko kung ibon to, pero uri na po ng ibon, isang gansa. At hindi ko din po alam kung madalas niyo pong nakikita ang gansa. Kasi ang kadalasan po dito sa Pilipinas, bibe at saka manok po. Pero ang gansa po kasi originated po sa country ng Europe. So medyo, meron naman po dito sa ating bansa, pero limitado lang. So meron pong aral patungkol po dito sa mga gansa na to. And ito po yung 5 facts na pag-uusapan po natin ngayon pong umagang ito. Ayan. So, sabi po dito, yung flock of geese, yung kawan po ng mga gansa na yan, kapag lumipad po yan, hindi po pala sila isa-isa lang. Kundi po, ang flock of geese po, ang mga gansa po na ito, pag lumipad sila, sama-sama sila. Ayan. And dito po sa kapag nakakita po tayo sa himpapawid ng mga kawan ng gansa, nakikita po natin sila na naka-form sila into a V formation, letter V po. Hindi po Villanueva. Letter V po. So may ibig sabihin po yung letter V po na yan. Yung V formation po na yan. Hindi lang po yan style or gusto lang nila naka-V sila. Ayan, ganyan po yung itsura ng flock of geese kapag lumipad po sila at nakita po natin sa himpapawid. So may ibig sabihin po yan. Yung V formation po na yan ay may simbolismo po ng pagkakaisa. Ayan. At puntahan na po tayo dun sa 5 ways. Ano po ba yung pwedeng ituro ng flock of geese patungkol po sa value ng teamwork, sa loob man po ng iglesia, sa loob man po ng pamilya natin, o ano man pong organisasyon na nakapaloob po tayo. So 5 bagay lamang po ito at mabilis lamang po. Fact number 1 po, sabi dyan, as each goose flaps its wings, it creates an uplift for the birds that follow. Sabi pa po dyan, by flying together in one V formation, the whole flock adds 70% more momentum than if each bird flew alone. Ibig pong sabihin, kapag po pala sama-samang lumilipad yung mga gansa po na ito, base po sa pag-aaral, 70% na mas mabilis, 70% na mas mataas yung nararating po ng mga flock of geese na to kesa dun sa mag-isa lang siyang lumilipad. Maaring kapag yung isa pong gansa lumipad mag-isa, maaring makakalipad pa din po, pero mababa lang po or sobrang bagal. Pero kapag nakakasama po siya dun sa V formation na yon,
it creates 70% more momentum. Hindi lamang po 0.5%, kundi 70%, halos 3/4 po. Di ba po? Yung nalilipad ng mas mabilis at mas mataas po. Ano pong lesson nito sa atin bilang isa pong nasa loob ng isang iglesia po? Sabi po dito, there's power in unity when a group of people is working toward a shared goal. Great teams recognize and leverage the strength of each individual, which enables them to accomplish much more than if they were working alone. Ibig pong sabihin, kung sama-sama po tayong nag-workout sa iisang goal natin, sa loob po ng ating iglesia o maging sa pamilya man po natin, mabilis po nating ma-accomplish ano man po yung goal na gusto po nating i-accomplish. Bukod sa mabilis natin siya ma-accomplish, tiyak pong successful at extraordinary things yung magagawa po natin pag sama-sama po tayo. Amen po ba doon? Amen po. Ayan po. Yan po yung una po natin. And sabi po dyan sa Philippians 2 verses 2 to 5, in NIV version, then sabi ng Panginoon, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. We all know po, ang naging dahilan para muli po tayong makipag-isa o maging isa ulit sa ating Diyos Ama, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nang minsan pong ialay niya ang kanyang buhay at tanggapin niya po yung misyon na mabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung sinasabi po dyan, magkaroon po tayo ng same mindset sa Christ, na maging united po tayo una sa Diyos at united po tayo sa atin pong kapwa. Kailangan po natin ang bawat isa. Gaya po ng isang palasak na din pong motto po atay or sawi ka ay, no man is an island. Wala pong tao na nabubuhay na mag-isa lang siya. Ayan, di ba po? Gaya po ng isang awit, di ba? Walang nabubuhay sa pansarili lamang. Lahat po tayo, kailangan po natin yung nasa kanan po ninyo, nasa kaliwa, nasa harap at nasa likod po. Kailangan nyo po yan. Kailangan nyo po yan. Sa buhay po natin, hindi lamang po buhay spiritual, maging po sa physical and even po in our mental and emotion po. So, may isa po akong nakita din pong acronym patungkol po sa salitang team or ayan po, yung team na po na yan. Sabi po dyan, team stands for together, everyone achieves more. Ang tanong ko po ngayong umaga pong ito, gusto niyo po bang mas maraming ma-achieve? Amen po, syempre po. Wala naman po siguro ditong gusto lang, konti lang ma-achieve ko or sakto lang yung ma-achieve ko. Kasi ang Lord, hindi niya po tayo pinili sa nadalhin sa kawan niya para bigyan lang ng maliliit na pagpapala, kundi ang gusto at nais ng Panginoon, laksa-laksa o libo-libong pagpapala ang ibigay po sa atin. Kaya po, para ma-achieve po natin yon, kasama po ng pag-ibig at habag ng Diyos at ang guidance po ng Holy Spirit, let us work together para ma-achieve po ang mas malalaking bagay para sa kalwalhatian po ng ating pong Panginoon. Amen po ba doon? Amen po. Yan po yung unang fact about the flying flock of geese. Ayan, fact number 2 po. Yan, 5 lamang po ito. Sabi po dyan, when a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of flying alone. Sabi po dyan, it quickly recognizes this and moves back into formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front of it. Habang lumilipad po yung mga flock of geese po na yan, may mga chances talagang may ilan o isa na nahihiwalay sa B formation. Natural po siguro yun kasi may mga time na depende po siguro sa body structure ng isang gansa, baka medyo nahinaan ng konti ng pagaspas ng pakpak niya kaya medyo nawawala siya sa B formation. Pero yung mga gansa po, ang ginagawa po nila kapag sa tingin nila, or observant po, in short, observant po yung mga gansa po, na kapag nakikita nila, medyo nahihiwalay na ako sa letter V formation, kailangan makabalik ulit ako dun sa formation na yun. I want to take advantage na kapag kasama ko sila, mas marami or mas nagiging mataas yung na lilipad ko at mas mabilis yung nagiging paglipad ko. So, gagaya po yan dito sa atin po.
ang lesson po niyan, when one team member is struggling and not showing up as a team player, there's a real risk of moral and productivity in front of it. Ibig pong sabihin, nagiging, kagaya po ng isang gansa na out of formation, ay nawawala po tayo sa unity nung pagka-V, humihina po tayo at nagkakaroon din ng epekto sa kabuuan po ng team. So ano pong kailangan po natin gawin dyan? Sabi po dito, quickly address your concerns by inviting your team member into a collaborative dialogue and revisiting the team's vision, values, and goals. Explain how they contribute and why their role matters to the rest of the team. Find new opportunities to re-engage them. Ano pong gagawin natin kapag kung tayo man po yung medyo nahihiwalay sa V formation, ano po yung gagawin natin? Pagsumikapan po natin na makabalik ulit sa V formation. On the other hand po, kung tayo naman po, nakikita po natin, nasa V formation tayo, pero medyo may nawawala ng konti o may isang kapwa gansa po natin na nawawala, try to reach them out po. Try to, or find an opportunity po na ma-re-engage po natin at makabalik po sila sa V formation. Yan po yung kahalagahan ng fellowship. Ayan po, dyan po natin pwedeng makita yung importance of having in a fellowship po with our co-believers. And in connection po sa fellowship with our co-believers, yan din po yung isa sa mga ways for us para mag-mature in our Christian growth. Yun po, yung 5 ways to Christian growth po, isa po yung fellowship with the other believers. Bakit po kaya makakatulong yung fellowship po o yung mga life group na meron po tayo inside the church po or even po sa labas man po ng church po natin? Ano pong nagagawa ng life group? Sa life group po natin, marami po tayong iba't ibang testimony na naririnig. Tama po ba doon? Testimony of victory, testimony of pain, 'di ba, kung paano po naging success o paano po napagtagumpayan ng ating pong mga kapatiran yung kanilang pinagdaanan sa tulong ng habag at biyaya ho ng Diyos. Amen po ba? And there are also time po na tayo mismo nagiging blessing for them. Kumbaga po, kahit ang paglilingkod po kasi hindi lang naman po sa loob ng ministry, pero through that life group, pag nagiging pagpapala po tayo sa mga binabahagi po natin, it is also an act of service. So napapaglingkuran po natin, una ang Diyos, at pangalawa din po yung kapwa ho natin. Kaya po sa mga life groups po natin, tunay na nagbibigay po yan ng kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Sabi pa nga po dito, people are better off when they have friends to help them with the challenges of life. In fact, the more difficult life is, the more valuable friends come. Or the more valuable friends become. There is strength in numbers. Meron pong ibang power or lakas ang nagagawa kapag marami po tayo. Amen po. At sabi pa po dito, may isa pa pong isang illustration na gusto ko pong ibigay sa bawat isa po sa atin. At nawa po gawin din po i-apply din po natin sa atin pong mga buhay. Alam ko pong familiar kayo sa mga, sa palito ng posporo. Di ba po? So sabi po doon, sa illustration na yon, dapat po ay maging group of matches po tayo. Maging isang kulumpon po tayo ng palito ng posporong magkakasama. Bakit po? Kasi kapag yung isang palito ng posporo yung sinindihan po doon, lahat po yun, sama-samang mag-aalab. At sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, magkahawaan po tayo, hindi po ng mga hindi magandang bagay, kundi magkahawaan po tayo ng alab ng pagmamahal po natin sa ating Panginoon at maging po sa ating pong kapwa. Amen po ba doon? Maging group of matches po tayo. Pulutong or mga grupo ng mga palito ng posporo. At wag po tayong maging isang bulok na kamatis. Alam ko pong madalas na pong ginagamit ang illustration na to. Na kapag sinamahan po tayo ng mga magagandang kamatis, ang naahawa po natin yung kabulukan. Amen po ba? So dapat tayo po ang nahahawa po natin sa kapwa po natin is holy, di ba po? Yung kalugod-lugod at makakapagbigay ng kalakasan din po sa kanila. At magbibigay din po syempre, higit sa lahat, ng kalwalhatian po sa atin pong Panginoon. Amen po ba doon? And ang scripture po natin dyan na makikita po, yung Ecclesiastes 4, verses 9 to 12.
So yan po yung sinasabi dyan that two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm, but how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Kapag po ang isang sinuli, or kapag ang sinulid po, isa lang po siya, marupok po yan. Pero kapag titingnan po natin sa microscope ang sinulid, hindi lang po yan nakikita po natin sa naked, sa mata po natin na isa lang po. Kundi mga po yan, mga group of strand of thread po yan. Mas matibay po. So, ang tayo po bilang mga Kristiyano, kapag 2, 3 o higit pa po tayo sa madami na nagsasama-sama at nagpapalakasan, higit pong mas magiging matibay at mas magiging matatag ang bawat isa. Ano man po yung pagdaanan, ng bawat isa po sa atin ay magiging mananatiling nakatayo po tayo sa habag pa din po ng ating Panginoon. So yan po yung pangalawa po natin. At iwanan ko lang din po yung quotation po ni Robert Ingersoll, sabi po dyan, we rise by lifting others. Nakakatayo po tayo kapag tinutulungan po nating i-lift up din yung atin pong kapwa. So yan po yung pangalawa po na yan. Pangatlo po, nasa middle na po tayo. Fact number 3, patungkol po pa din po sa mga kawan po ng mga gansa. Sabi po dyan, when the lead goose tires, it rotates back into the formation and another goose flies into the leadership point position. Dito po, kapag yung sa flock of geese po kasi, yung V formation po nila, may mga position po sila doon. Yung isa po doon leader, yung isa po encourager. Mamaya malalaman po natin yan. May papakita po ako sa inyong picture po. So, yung isa sa mga flock of geese po na yan, nagiging leader po nila. So, kapag yung leader, or yung nagli-lead na goose, medyo napagod, medyo nanghina ng konti. Ang ginagawa po ng ibang gansa, sinishare niya po yung responsibility and accountability. In short, nagli-lead siya on behalf ng leader nila. Kumbaga parang naging assistant siya ng leader nila. Ang makikita po natin dito sa pangatlong fact na to, hindi kailangan namang maging leader po tayo para po masabi po nating ma-apply po natin yung fact number 3. Ang ibig sabihin lang po niyan, lahat po tayo pwedeng maging or pwedeng makatulong na magbuhat sa iglesia po natin or sa samahan na meron po tayo kapag lahat po tayo nakikishare sa responsibility and accountability na hindi lamang po si leader. Hindi lamang po yung assistant leader, yung nagtatap or nagbibigay ng encouragement po sa buong kawan po. Ibig pong sabihin, kahit po wala po tayo sa loob ng ministeryo po, sa loob ng simbahan, pwede po tayong makaagapay or makatulong po sa pagpapalago po ng ministry po ng ating Panginoon. By simply po, kung sa life group po ninyo, last week, nakita nyo po yung isang kapatiran nyo, tapos ngayon po, hindi nyo po napansin na naka-attend po sa church, yung simpleng pangangamusta at pagpa-follow up, malaking tulong po yan na maibibigay po sa iglesia po natin at maging po sa samahan po natin bilang isang Kristiyano po. So sabi po dyan, yung lesson po natin, ayan, it builds trust also and confidence when team members take turns doing the hard task and sharing leadership. So, hindi lamang po natutulungan natin sa leadership, but as well as nararamdaman din po ng mga team members that they are trusted po and confident din po yung leader nila for them na kaya pong makapag-share ng responsibility po. So, sabi pa po dyan, like geese, a team is interdependent on each other's skills, capabilities, and unique talents. By sharing responsibility and accountability, sabi po dyan, we develop a stronger and more connected teams. Diba po? Mas stronger, mas kahit anong bagyo, kahit anong unos ng dumaan, mas stronger. Sabi nga po, diba, hindi ko po alam kung nagamit yun na po yung illustration po na ito, na ang isang samahan, kahit po sa mag-aasawa o sa isang pamilya, mas nagiging stronger kapag mas madaming pagsubok na pinagdadaanan. Amen po ba? Pero magkakakapit kamay pa din po. So ganyan din po yan sa loob ng iglesia po natin. Mas nagiging stronger po tayo kapag
kahit na anong dumating, ayan, na unos o pagsubok po sa buhay po natin, united po tayo and joining our hands po together. So sabi po dyan in Ephesians 4, verses 11 to 13, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Again po, ang pangatlong facts about GIS po natin ay kapag napagod ang leader, kapag pwede naman po tayong makikuha ng konting responsibility or accountability by following up din po sa kapwa ho natin or simply by praying po. Alam niyo po, ang prayer, hindi lang po yan, ang prayer po, hindi lang, tinuruan po tayo ng Panginoon, hindi lang po ipag-pray yung pangangailangan po natin, but most importantly din po is ipag-pray din po natin yung kapwa ho natin. Kasi yan po yung isa, kung hindi man po natin or limitado lang po yung resources na pwede nating iabot sa ating pong kapwa, higit pong mas malaking pagpapala kapag ang prayer po ay ibinibigay natin sa kanila. Sapagkat ang prayer po, libre po, at isang tawag mo lang po sa Panginoon, di ba po, ay masasagot at masasagot po niya. So yan po yung pangatlong facts. And pang-apat po, I hope so, lahat po tayo ay lumilipad. Hindi po ang diwa ang lumilipad sa mga oras po na ito. Number 4 po na fact, GIS flying information honk to encourage those up front to keep up their speed. Pag sinabi pong honk, ang gansa po pala, kapag lilipad na sila, meron po silang sounds na mini-make out po. Hindi ko lang po nakuha sa YouTube, pero meron po silang sounds na ginagawa po kapag lilipad na po sila. Yung sounds po na yon ay hindi lang basta ingay. Hindi po katulad ng manok kapag tumilaok, gusto ka lang niyang gisingin. Pero yung gansa po, yung pag-honk niya po or yung sounds na kine-create po ng mga gansa po ay may ibig pong sabihin. Ang ibig pong sabihin yan is word of encouragement. Kumbaga po, kung bibigyan po natin ng subtitle siguro yung mga gansa habang nag-honk po sila, tara na, lipad na tayo, sama-sama tayong lipad. Siguro ganun po yung language po nila. And sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, yan din po yung gusto pong makita po nating lesson. Ayan, sa bawat isa po sa atin. Sabi po dyan, ang lesson po niya, nung pang-apat na fact po na yan, in teams, where there is consistent encouragement and recognition, productivity is much greater. The power of encouragement, sabi pa po dito, is to give someone support, confidence, or hope that creates the culture of connection every team desire. Sa field of psychology din po, sa pag-aaral po ng mind or mental ng isang tao, ng character ng pagiging isang tao, madami pong naitutulong yung pagbibigay po natin ng positive words or encouragement po sa kapwa ho natin. May isang istorya po na gusto ko pong i-share din sa inyo, related po dito sa pang-apat na facts po natin. May isa pong nag-aalalang nanay, ayan, na pumunta sa isang clinic po para po i-consulta niya po yung kondisyon ng kanyang anak. So, pumunta po siya sa clinic at naabutan niya po dun syempre yung child specialist counselor. So, ang sabi niya po dun sa counselor, Doc, gusto ko sana i-consulta yung anak ko sa'yo kasi ang bagal niyang makakatch up. Baka may something na kailangang i-treat sa anak ko. Ano kaya yung gamot na pwedeng gawin? Or ano kaya yung pwedeng gawing process for medication process para dito sa anak ko? So yung counselor po, tinanong po yung nanay, sabi niya, ano ba yung araw-araw na ginagawa ng anak mo? So sumagot po yung nanay at sa loob po ng halos more than 30 minutes po, based po dun sa story po, ang mga nagsabi po ng nanay ay mga negative things na ginagawa ng kanyang anak araw-araw. So more than 30 minutes. Ngayon, nagtanong po ulit yung counselor. Sabi po ng counselor, ano naman yung mga positive things na pinagkakaabalan o ginagawa ng yung anak? So sinagot din po ng nanay. So halos hindi po umabot ata ng 10 minutes yung pag-explain niya po dun sa doctor, sa specialist po, tungkol sa mga positive things na ginagawa ng kanyang anak. So ang sabi ng doktor, sige, ganito yung gawin mo. Sa loob ng 3 buwan, lahat ng mga positive things na sinabi mo sa akin at in-explain mo sa akin,
ulit-ulitin mong sabihin sa anak mo sa loob ng 3 buwan. So umalis po yung nanay at sinunod niya po yung, kumbaga po parang prescription nung specialist po. So after 3 months po, nagulat po yung counselor, bumabalik na masayang-masaya yung nanay. Sabi po nung nanay, Doc, effective. Yung anak ko, sa loob ng halos 3 buwan, ginawa ko na lahat, paulit-ulit ko sinasabi sa kanya, lahat ng mga positive things na ginagawa niya, maaaring kasama po doon yung hobbies po ng bata na nakakatulong sa kanyang development po. Ini-encourage niya po na gawin mo to araw-araw. Siguro ganun po yung mga pinagawa ng nanay. So sabi po dagdag pa po nung nanay, alam mo Doc, sa loob ng halos 3 buwan, yung anak ko po ang daming achievements. Ayan po. At yung mga achievements po na yun ay dahil din dun, kumbaga parang naisip niya nakatulong yung positive words or positive things na paulit-ulit pong sinabi ng nanay. So umalis pong masaya yung nanay. Ngayon po, may assistant po yung counselor. Sabi po ng assistant, Dok, anong gamot yung binigay mo para maging ganun yung anak niya? Siguro iniisip ng assistant, baka binigyan to ng vitamins na pampatalas ng isip, vitamins na physically magiging fit yung bata, magiging malusog. Ang sagot po nung counselor, walang anumang gamot akong binigay. Walang anumang reseta akong binigay na gamot para maging ganun yung anak niya. Ang tanging sinabi ko lang dun sa nanay ay sa loob ng 3 buwan, paulit-ulit mong sabihin lahat ng mga positive things na binibigay o na ginagawa ng iyong anak at makakatulong yun para mas mag-develop yung bata. So dun po sa kwento po nito, makikita ho natin na malaking nagagawa ng mga positive words. At gusto ko rin pong i-share din po sa inyo yung tinatawag pong the rule of 5 po ata yun. So sa 5 daliri po na to, ito po yung illustration, kapag daw po may isang bagay na negative na nakikita ho natin sa kapwa ho natin, try to find 4 positive thoughts or positive things ng kapwa ho natin. At yun din po yung 4 positive thoughts po na yun po yung mas iibigay ho natin sa kanila. At makakatulong ho yun. Hindi lang ho ito sa pamilya, maging ho sa kapwa ho natin, maging sa workplaces, yung mga nagtatrabaho po dito, makakatulong din po yun para mas maging productive po at ma-reach po natin yung quota or yung goal na gusto po natin. Amen po ba doon? At gusto ko pong iwan dyan sa fact number 4 po natin, yung Ephesians 4 verse 29, 31 and 32 po. Sabi po dyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Verse 31 and 32, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So maging mabuti at maging compassionate po tayo sa ating kapwa. Sapagkat po, sa rapture of the church po at sa langit po, tayo rin po yung magkikita. Amen po ba doon? Amen po. At ang pinakahuli po, 5 facts na lamang, ay pang 5th fact po natin about the geese po. Sabi po dyan, when a goose gets sick or wounded, 2 geese drop out of formation and follow it down to support, assist, and protect. Kapag ang isang gansa po ay nagkasakit habang sila po ay lumilipad, ang gagawin po ng 2 gansa, aalalayan yung may sakit na gansa hanggang pagbaba dun sa lupa. And take note po, hindi lang po isang gansa yung umaalalay sa kanya, kundi po 2. 2 gansa yung umaalalay sa kanya. Plus, sabi po dyan sa pang-5 fact na yan, hanggat hindi gumagaling yung gansa, hindi nila iniiwan. Kumbaga siguro susunod na lang sila dun sa flock of geese kapag magaling na yung gansang sugatan. So ano pong ibig sabihin o ano pong lesson ang makukuha po natin dito sa pang-5 fact po na ito? Sabi po dyan, the very best teams mirror the instinctive behaviors of geese and stand by each other in difficult times, looking out for one another and caring deeply about each other's well-being. We are accountable po sa bawat isa. Yun po yung, bukod po sa tinawag po tayo na makasama po sa flock or sa family of God, ang isa po sa common denominator na calling po natin ay accountable po tayo sa atin pong kapwa.
Di ba po? So, kaya naman po kung may kakayanan din po tayong makadala sa bigatin or sa anuman po yung pinagdadaanan ng ating kapwa, kung kaya po natin ng resources, then let's do po. Di ba po? Dahil hindi naman po bulag ang Diyos para hindi makita po yung mabubuting puso ng bawat isa po sa atin. At alam naman po natin kapag nag-give back ang Lord, more than you desire or more than you think of. So dito po sa panglima at pinakahuling katotohanan po na yan, kung hindi man po sa resources, gaya po ng sinabi ko, in prayer po, pinakamainam at the best po ang pananalangin po natin sa atin pong kapwa. And gusto ko pong iwan dyan sa fact number 5 po, yung Galatians 6:2, Ephesians 4:16, and Hebrews 10:24. Sabi po dyan sa Galatians, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. And in Ephesians 4:16, from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So Hebrews 10:24, ito po yung madalas po nating nababasa o maaaring memorize po natin. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Gusto ko pong i-share din po sa inyo isa pa pong awit. Fellowship song din po ito. Sabi po ng lyrics, we're family that love one another. We're family that care for sisters and brothers. Through sunshine or rain, we'll love just the same. We're family that love one another. Sa loob po ng iglesia, hindi lamang po tayo isang church, kundi po isa rin po tayong pamilya. So kumbaga po naging doble o naging dalawa po yung pamilya na meron po tayo. Our biological family and our spiritual family. And in this church po, spread lang po natin. Sabi nga po ni Chris Aquino, love lang. Di ba po? Let's just spread love and care for each other. Di ba? By tapping, alam niyo po yung minsang pagtatap lang sa shoulder with a small prayer, malaki pong nagagawa po yung epekto at benepisyo po sa kapwa ho natin. So yan po yung masarap po nating magawa at the best po, at pinakamainam din po nating magagawang tulong sa atin pong kapwa. So at isa pa po, masarap na maranasan na kapag rapture of the church na po, hindi po isa-isa yung kukunin po sa atin, kundi pamilya, angkan po yung kukunin po ng Panginoon. Amen po ba doon? Gusto po natin na hindi lamang po isa, kundi po buong JIL May Kawayan Church, extended po sa ating pamilya, ay kukunin at kasama po sa rapture of the church. Kaya po kung pwede niyo kung gusto niyo pong kung pwede niyo pong harapin yung nasa kanan kaliwa niyo, sabihin niyo po, ikaw din yung makikita ko sa langit. Amen po. Amen. Ayan. At maging po yung mga nasa FB Live, ayan, pwede nyo pong i-mention yan at sabihin din po sa mga kasama po ninyo sa inyong pong mga bahay. And as I conclude po, ayan, sa katuruan po na ito, sabi po sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Dalawang quote po, nagsuko pong ibaba din po. Sabi po dyan ni Henry Ford, coming together is a beginning. Yung pagsasama-sama po natin, yung paggugrupo po natin, pag-create po ng team po natin, yan po ay simula. Yung pag-stay po natin together, yan po yung pag-progress po natin or paglago. And working together at yung pagsasama-sama po nating paggawa, ay tunay pong success ang nakikreate po natin. And by Publius, si Rus naman po, sabi po dyan, when there is unity, where there is unity, there is always victory. Kaya po yung V formation ng GIS, ang ibig pong sabihin talaga yan, victory. Kapag magkakasama po tayo, kapag united po tayo, we are victorious po. At yan po ay isang illustration lamang po nakita ko sa internet. Hindi ko po alam kung accurate po yan. Pero ito po pala yung V formation po nila. So yung nasa pinaka-middle po, yung nasa gitna po, yan po yung leader. Tapos may leader number 2. Tapos may gansa. Meron pong sick goose, goose honking, tapos goose help, the sick goose. In short, meron po sila iba't ibang posisyon. Lahat po sila meron pong role and accountability po sa flock na meron po sila. And sa pagtatapos ko po, gusto ko pong iwan lang itong application po na ito. Malapit na po akong matapos. So how can we as a congregation and as individual embody the principle that teamwork makes the dream work?
Apat na samahan or apat na aspeto po yung gusto ko pong iwan. In our church, ano pong sabi dito, let us actively seek ways to collaborate in our ministry. Whether supporting our church, sa mga ministry po natin, caring for the needy, we can achieve much more when we pool our resources, talents, and efforts. Pag pinagsama-sama po natin lahat ng resources, talents, skills, and effort na meron po tayo, malaki po yung kaya po nating gawin at mataas po yung mararating po ng ating church sa kapurihan po ng ating pong Panginoong Yesus. In our families naman po, strengthen the bonds within your family by working together toward common goals. Support one another, share responsibility, lalo na po sa bahay. Di ba po? Kaya po sa mga nanay po dito, I got you po. Yung mga kabataan po dito, di ba? Share the responsibility pagdating sa household chores. Kapag sabay-sabay po nating ginawa at sama-sama po nating ginawa yung gawaing bahay, mabilis po nating matatapos, pare-parehas pa po tayong makakapagpahinga. Amen po ba? And sabi pa po dito, celebrate each other's achievement. Pag-celebrate po, hindi naman po ibig sabihin ng celebrate, kailangan bongga. Simple celebration will do. And hindi naman din po ibig sabihin na dapat malalaking achievement yung sineselebrate. Small achievement po ay karapat dapat din pong i-celebrate po. So yan po yung pangalawa sa pamilya. In our workplaces naman po, malapit na pong matapos. Embrace teamwork in your professional life. Value the contributions of your colleagues. Communicate openly and work towards shared objectives. A harmonious team can achieve remarkable success and create a positive work environment. Sa mga workplaces po natin, masarap magtrabaho na hindi magkakagalit ang magkakatrabaho. Kundi po, parang isang pamilya din po. Mas masarap pong mag-work, mas magaan ang trabaho at mas madami din po yung magagawa natin. Even in our communities po na kinakapalooban, be an active participant in your community. Volunteer, support local initiatives, and work with others to address the needs around you. Together, sabi po dito, we can create a better and more compassionate world. Ang unity po, or ang team po natin na Revival, an Unbreakable Unity, hindi lang po yan dapat mag-manifest sa kabuuan po ng JIL Church Worldwide, kundi extended po yan sa ating pamilya, sa mga community na nakapaloob po tayo at higit sa lahat po sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas. So yan po yung gusto ko din pong iwan. And as we go for today po, let us remember that we are stronger together. The dreams and visions God has placed in our hearts can be realized when we join our hands and work in unity. Just as a single thread is weak, but a cord of 3 strands is not easily broken. So two are we when we come together in the spirit of teamwork. Kagaya po yan sa ating kakristyanuhan. Kapag po tayo ay magkakaisa at magkakapit kamay sa paggawa ng mga bagay na pinapagawa po ng Diyos. Ano man pong pagsubok, ang daanan, tiyak pong hindi po malalagot o mapipigtas yung bawat isa po sa atin, kundi mas magiging matatag po dahil kasama po natin, yung kapwa po natin. At higit sa lahat, kasama po natin at nagiging sentro po natin ang ating Panginoong Yesus sa ating pong church or sa ating pong iglesia. And as we stand po in our feet, let us continue po to worship God. At hayaan po nating mag-manifest ang unbreakable unity, ang teamwork sa ating pong iglesia, and extended to our family po. Let us continue po to worship our living God. Jesus be the center of it all. Let us continue to be the prayer. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of
'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, and from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the Yes, Lord, this is our prayer, Lord. Jesus, Be the center of our lives. Be the center of all our families, oh God. And be the center of our church. Hallelujah. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sa oras po na ito, as God is leading us to pray, pwede po ba nating pakiramdaman ang tibok ng puso po ng ating pong mga katabi? Kung kaya po nating ipag-pray or hawakan ng kamay, ipag-pray yung ating pong kapwa, yung katabi ho natin, or kung hindi man po, kahit sa balikat po. Damhin po natin, baka may mga kailangang prayer po sila. Baka po kailangan po nila ng prayer for their spiritual life, their spiritual health. Baka po meron ditong nangangailangan ng panalangin pisikal na kagalingan. Maging sa mga nasa FB Live po natin, baka may prayer po tayo dito na masyado ng sugatan ng puso at pagod ang kapwa ho natin, physically, emotionally, mentally, and even spiritually. Let us continue to extend our prayer, extend the hands of God through our prayer. Yes, Lord, hallelujah. I'm giving you po time to pray for each other po. That prayer po works. Ang panalangin po na yan ay magbibigay po ng ibang lakas at encouragement po sa atin pong kapwa. Kung meron din po sa inyong ini-impress ang Lord to pray for the leadership ng atin pong iglesia, ng kabuuan po ng Jesus is Lord Church Worldwide, or even po sa mga leadership po ng ating bansa, let us extend our prayer. Let us be united in prayer right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Ang pananalangin pong magkakasama ay tunay na hindi lamang po baga, kundi apoy na magiging aroma sa atin pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We pray, Lord, for the healing spiritually, Lord. We pray for the healing, Lord, in physical, oh God. We pray, Lord, healing in emotion, oh God. And even, Lord, we pray for all the mental sickness and illnesses na meron man ang bawat isa po sa amin. At maging po ang aming minamahal na bansa. Hindi po lingid sa iyo. Lantad sa iyo, O Diyos. Ano man ang mga batas, ano man ang mga hindi mo kaloobang batas na unti-unting pinagkakaisahang isulong sa Kongreso, Panginoon. Lord, we pray. We are united praying, Lord, for our beloved Philippines, ang aming minamahal na bansa, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, anuman o sino man, O Diyos, ang iniinjeka ng kaaway sa amin pong leadership, na isulong ang mga batas na labag sa loob mo, pangilabag sa iyong kautusan right now. In the name of Jesus, we rebuke and we command that spirit of Satan to come out in their minds, to come out in their heart. In Jesus' name, in Jesus' name. At patuloy, Panginoon, lagutin mo ang lahat ng lubid, O Diyos, na nagkakaisang isulong ang mga maling batas, Panginoon. Ang divorce bill, ang SOGI bill, Panginoon. Lord, we are united and praying, Lord, for next generation then, Lord. Extend, Lord, your mercy upon us, O God. Grant us a unity, Lord, in love, in spirit, Lord, at patuloy mo pong
iparanas at mangyari, O Diyos, sa amin pong minamahal na bansa. Ang maging America of Asia, O God. Ang maging sending missionary, Panginoon, ng amin pong bansa. Continue, Lord, to bless our beloved Philippines. And even, Lord, ang kabuuan po ng amin pong leadership sa government po namin, maging, O Diyos, sa kabuuan ng Jesus is Lord Church Worldwide. Continue to equip them, Lord, with your divine protection and all kinds of blessings that they need. And even, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan ngayon, anuman ang aming pangangailangan, anuman ang desire ng amin pong mga puso, Lord, we pray that you continue to grant us, Lord, yung mga pangangailangan namin. For you promise, Lord, na ang ibibigay mo po sa amin at ang bubuksan mo, Panginoon, na hindi lamang pintuan, kundi durungawan ng langit upang ibigay ang iba't ibang pagpapala na kailangan ng iyong mga anak. At hayaan mo, Panginoon, as we become united, Lord, as one church, patuloy kaming maging united sa iyo as your believers, as your sons and daughters, O God. Maraming pong salamat at minsan pa, O Diyos, sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang mainam na papurit, palakpak at pagsamba na may kasamang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.